Bago po tayo mandugas ng mansa. Hindi, mangharbat ng mansa. Tingnan po na, sana may mga bunga po yung green apple dito sa neighborhood. Naku po, malulutong po yun, malalaki. Luto po muna akong pansit. Kakain po muna ako, syempre baka naman magka-acidity ko eh. Alam niyo na, kailangan na ikaw makakain bago tayo, ano ba tawag dito? Sumugod. Sumugod sa harbata na kaya. Filipino style. Gusto ko po pa ganyan. Ang nag-ulang lang po dito, repolyo. Ayoko po sa ng repolyo ngayon eh. Pag yung mga autumn cabbage, saka yung winter cabbage, ang titigas po. Gusto ko yung summer cabbage. Katulad po yung sa Pilipinas, yung repolyo natin masarap po yun. Pero yun lang po yung kulang. Panalo, di ka? Magandang araw po mga kababalik po sa Pinilakan Lakbay. Ngayon magpapaalam po ako sa Finnish mother ko po. Dahil sa pag-uwi ko po sa Pilipinas, may bibigay daw po siya sa akin, mag-ayos din po ako ng mga gamit. Siyempre maghaharbat po tayo ngayon ng mansanas. Magluluto din po ako ng pansit. Meron po dito aronia berry. Parang duhat din po ito sa kapitbahay po. Yung manguha ng maray, baka sabihin eh, ito na naman itong walang yan to. Hindi na na-satisfy, hindi na na-contento sa guhit, pati yung mga halaman dito, harbatin niya ito. Naku po. Ano po? Ayan po mga kabayan, umuulan pa naman at tapos agad ako sa neighborhood. Sabi ko yung mga mansanas malalaki na wala na. Kala ko lang, ako lang yung nakaharbat dito. Yung mas ibang nakaharbat pala dito, may dala pang panong. Bus, hanggang tuktok, walang bunga, asing kalbo. Hindi po ako mapunta sa park dahil umuulan. Sayang po, wala na. Musa po. Ayan po, di ba? May nag-serve pa po ako ng tea. Punta po tayo sa terrace para hindi makaistorbo kasi baka mag-emote po yung aking Finnish mother. O, di ba? Ayan o. Pinagpa-prepare pa ako ng terrace. Sabi ko. Di ba na? Ayan po, di ba? Pinag-ayos pa talaga ako ng terrace. Yayamanin talaga. Ayaw niyo pong marap sa camera po ngayon eh. Medyo nalulungkot po siya. Wala po kasi mambubuisit sa kanya na tulad ko. Ay, napakasarap po pag nasa ibang bansa tapos may mga taong namimit po kayo kahit hindi po ninyo kadugo. Totoo po yun ha. Ang pamilya po, hindi po nakabase sa kung kadugo ninyo, hindi. Nakabase po yan sa pagmamahal, tiwala, yung pag nagkatampuhan kayo, hingi agad ng sorry, pasensya na. Yun, doon po nag-uumpisa po yung pagkakaroon ng extended na tinatawag na extended family na kahit kaibigan po ninyo, kakilala lang. Kaya sobra po nagpapasalamat sa Panginoon. Marami po akong gustong gawin sa pag-uwi, kaya lang nag-uulan po. Itong buong linggo na ito, nag-uulan. Pero bukas maglilinis po ako ng backyard. Sa mga kababayan po natin na nasa ibang bansa na nakikipagsapalaran, tatagan lang po ninyo, loob po ninyo makisama. Sobrang hinahangaan ko po siyempre yung mga kababayan po natin sa bansa na talagang punong-puno po ng pagsubok. Siyempre, ako yung mention na talagang hindi po makalabas sa kwarto lang o kaya mga kasambahay, mga karpentero, o basta yung mga OFW po talaga nagsasakripisyo. Sobrang hanga po ko talaga sa inyo. Sobrang hanga. Kasi yung mga kababayan po dito natin nakapasok dito po sa Pinas, napakaswerte po nila. Kasi yung iba po talaga na hindi po nakakalabas ng bahay sa ibang bansa, sa ibang maraming pagsubok. Naisip ko po kung ano po yung sakripisyo po na dinadaanan po nila sa araw-araw. Yung para pag-uwi sa Pilipinas, iniisip na lang po na, di ba, titiisin ko to kasi pag-uwi ko naman sa Pilipinas, tapos na to. Di ba? Imagine po nila yung sakripisyo nila, no? Tapos hindi po nila sinasabi yung mga lungkot po nila, talaga sinasarili po.
Napumpo na tayong meron pa ako ditong chocolate. Hindi parang chocolate cookies na may parang jello sa gitna. Tapos may cinnamon roll. Mamaya kakain po ang pancit. Diretso po tayo sa bahay ang pagbablog ko po ngayon. Sa mga kabayan po natin sa Pilipinas po ngayon, maraming salamat po at marami po nga dapat pasalamatan. Sa inyo po siyempre sa mga sumusuporta o hindi o nadadrabay lang po dito sa Pinili Akong Lakbay. Maraming salamat po. Sobrang salamat po sa inyo. Ito po muna yung parte na stop po muna natin at dumiretso po tayo sa bahay. Gusto ko lang po mag-spend ng time sa akin, Finnish mother. Ayaw pong habahan ito para hindi naman siya malood. Para yung oras matuba po siya. Mahaba yung oras, di ba? Ayan, ito po yung Finnish mother ko. May binigay po siya sa akin bago po mag-travel sa Pilipinas. Haluan ko sanovajo takin on perheelleni Filippiineillä. Kyllä. Kaikille terveisiä täältä Oulusta meiltä. Ja pysykää terveenä. Sabi niya po, healthy daw po sila dito sa Finland from Oulu at sana healthy din kayo dyan sa Pilipinas. Ito muta. Tänne tulee kohta, täällä on jo syksy, sitten tulee talvi ja lunta. Minä odotan pakkasia ja lunta. Sabi niya malapit na po autumn dito at mag-winter na. Kiitos paljon äiti ja lahjasta. Kiitos salamat ja turvallista matkaa sitten sulle Penson kun lähdet. Mutta mehän vielä nähdään. Sabi niya, salamat, ingat sa pagbiyahe at see you again. Nag-emote po yan kanina eh. Babuhay! Ayan, dito na po tayo sa bahay na way. Safe po ang lahat. Bago na sa pasalamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat ng pasabihan. Binigay niyo po sa amin sa araw na ito na way safe po ang lahat. Ay, nalalapit na po ang pag-uwi. Ganoon din po sana ang mga uuwi na po ng Pilipinas o alis po ng Pilipinas na way safe po lahat. Hindi lang po kaming mga Pilipino, kami pong lahat na tao sa buong mundo na nakikipagsapalaran po. Kaya bahala po sa inyo. Sinusuko na po namin sa inyo lahat sa kanan ni Jesus. Amin. Yung siyempre nagmatay sa mansanas na diba? Kala ko mga patuitams at mga demure. Kala ko mga nahihiyang mga manguha ng mansanas. Ayaw lang pala tirahin yung mga hilaw. Hinintay lang mahinog. Pag hinog na wala palang matita na isang piraso. Sinalubsob lahat. Para sa kuko sa lubsob sa dali. Ibig sabihin narbat lahat ng mga mandarugas na tulad. Hindi. Libre po yun syempre. Hindi po tayo pwede magreklamo. Hindi tayo pwede maglagay doon ng hintayin nyo ang artista manguha dito. Huwag nyong talaktakin lahat. Meron po tayong lemon at patis. Dahil po wala akong tissue. Medyo malamig na po sa labas. Pasensya na po kung nakabonit ako. Kasi lumabas ako mukha ng fresh air. Medyo nilalamig ako kaya... Sarap. Konting lang. Yun, masyadong maasim sa pansit. Basta konti lang. Kasi ginagawa ko dito sa patis, sa lemon, ininom ko. Hindi pong gagayahin ito, syempre. Baka magkasakit kasi ba ito. Kailangan po yung lagi ng tubig. Huwag kumain ng maalat. Marami. Huwag naman po sobrang daming tubig. Baka naman tubigin naman yung baga niya. Talagang namimiss ko. Yung authentic na pagkakaluto ng bihon. Meron po itong hipon baboy. Wala lang tokwa sa atay. Taka repolyo, yun lang ang kulang naman. Tokwa, atay, repolyo.
pineapple juice. Dagdagan ng pansit. Malit ako ayoko pong kumain ng pansit kasi siyempre mga bata hindi po masyado malit sa gulay. Habang tumatagal, di ba? Dati paborito spaghetti, hindi na pansit na. Pinipilit ko pong maging busy sa sarili ko. Everyday may gagawin something bago umuwi para mabilis akong mapagod at makatulog ng maaga. Mas masarap to kung muna ano. Okay, pandesal. Pag gumawa pa kasing pandesal dito sa muna, iba po kasi lasa eh. Iba kasi harina nila eh. Ito yung gusto ko sa pansit. Yung hindi konti yun na lang init. Ganito pa naman sa monay, sa pandesal. Nakita niyo po kanina yung kulay po ng mga puno. Ganda po, no? Lalo na pagdating ng early October, mas pula na po yung mga dahon. Ganda. Lalo sa northwest Finland. Napakaganda. Masarap po nung malilit po kami, meron pong papel na kulay brown. Kung magbili pong pansin nila sa plastic, kasi nilagay sa papel na kulay brown. O kaya kahit ano, o kaya balot. O kaya pandesal. Ngayon wala na po masyado makitang gano'n.
Talaga ng pansit. Ang nanay ko pag gumagawa rin, talaga napakabusisi. Babalatan niya yung hipon, tapos yung balat sa ulo ng hipon. Didikdikin talaga niya, yung dikdik na pinipino. Sasalain. Tapos gagamit siyang atsuete pampakulay. Tapos magkakatay ng manok na Tagalog. Pasarap. Bibili rin siya ng perasong atay. Iwain niya na yun ng maliliit na, sobrang liit na cubes. Prito niya muna yun. Tapos bibili siya ng tatampalin o kaya taba ng baboy. Prito niya muna yun. Napakasarap. Sobrang nakakamiss. Ay no. Sa akin toyo po nung araw, dark talaga na napakasarap. Ngayon po hindi eh. Iba po yung mga toyo po ngayon. Gustong gusto ko po yung mga toyo nung araw na pwedeng nyo talaga ulam sa kanin. Yung dark talaga na masarap, malinam na pati yung amoy. Yung iba na eh. Parang medyo malamdaw na siya. Yung mga tubig. Maya. Paano po? Ay, nakapasensya na po, hindi po masyadong makapag vlog. Pero inisip ko po pumunta sa Mansanas sa City Center kasi naku po pulang-pula na po yung mga mansanas. Nagpunta po isang kaibigang finish, nag-post at minention pa ako. Pulang-pula na yung mga mansanas, lalo ako natakam. Sana makapunta ako, sana magkaroon ako ng oras. Bago tayo magtapos, pasalamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa araw na bigyan niyo po sa sa araw po nito. Pakigabay po kami ngayon, kami mga nakasama ko po kahit hindi ko po nakasama. Kami pong lahat ng tao sa buong mundo na naway puro kabutihan na lang po ng puso, meron sa puso at isipan ng bawat isa. Iwasan na po ang panluluka, pagsisinungaling sa kapwa para sa pansarili pong kaligayahan. Kaya na po ang bahala po sa amin, sinusuko na po naman sa inyo dahil sa kanilang susabihin. Paano po, maraming salamat naman po sa inyong oras nila sa pinilangan. Basta lagi ba tayong positive vibes, good vibes. God bless, God po lagi magandang araw. Laban lang!